Dear Miss Callie, magandang araw sa inyong lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Lara. 28 taong gulang. May asawa at bagong lipat sa isang maliit na apartment dito sa Maynila. Isang buwan pa lang kaming nakatira dito ng mister kong si Jonas. 31 taong gulang. Isang security guard na madalas pang night shift. Simple lang ang inuupahan namin at sakto lang sa budget namin. Wala pa kaming anak ng mister ko. At sa totoo lang, iniisip ko pa lang ang magiging buhay namin dito. Akala ko'y magiging masaya at puno ng bagong simula. Pero hindi pala ganun kadali. Simula nung lumipat kami, mas lalong naging busy si Jonah sa trabaho. Halos gabi-gabi siyang wala. Uuwi siya ng madaling araw. Pagod, minsan hindi na kami nagkakausap. Kakain lang siya, maliligo, tapos tulog na agad. Minsan, tinititigan ko siya habang natutulog. Ganito na lang ba tayo palagi? Mahina akong tanong sa sarili ko. Hindi naman siya masamang asawa. Mabait siya at responsable. Pero ramdam ko parang may kulang. Lalo na sa usaping kama at sa pangangailangan ko. Dahil yung init at gigil namin sa isa't isa ay unti-unting nawawala. Dati, nung bago-bago pa kami ay nakakatatlo si Mr. sa akin sa isang gabi. Ngayon naman, parang nawawalan na ito ng gana. Ewan ko rin kung bakit. Sa pagod kaya o baka naman sawa na siya. Kahit simpleng may bahay lang ako, sexy at maganda naman ako. Hanggang sa isang araw may dumating sa apartment. May pinapagawa kasi ang may-ari. May inaayos sa kisame sa kabilang unit. Doon ko siya unang nakita. Isang binata na siguro nasa edad 26 o 27. Moreno ang balat, matangkad at halatang sanay sa mabibigat na trabaho. Pawis na pawis siya noon at nakasando. At kita ko ang maskulado niyang braso at katawan. Hindi ko alam kung bakit pero napahinto ako sa paglalaban noon. Napatingin ako sa kanya at hindi ko na napigilang mapatitig palalo. "Ma'am, makikigamit po ng tubig?" Bigla niyang sabi. Napansin siguro niya na nakatingin ako. Napakurap naman ako. Oo, sige lang." Sabi ko na medyo nahiya na lang. Lumapit naman siya at ngumiti ng bahagya. Pero dun pa lang sa simpleng ngiti, ay tila may kumiliti na sa katawan ko. "Salamat po sabay sabi niya. Tumango lang ako. Pero habang naglalakad siya papunta sa gripo, hindi ko maiwasang mapatingin sa likod niya. Matipuno talaga siya. At isa pa, nakakatakam. Nahihiya ako sa iniisip ko ng mga oras na yon. At doon ko unang naramdaman yung kakaibang init na matagal ko nang hindi naramdaman simula nung mag-asawa ko. Simula din noon, napapansin ko na siya araw-araw. Minsan nasa labas, minsan may inaayos na kung ano, minsan kausap ang landlord. At sa tuwing makikita ko siya, parang may kumikiliti sa pagkatao ko bilang babae. "Ano bang ginagawa mo, Lara?" Sermon ko pa sa sarili ko. May asawa ko. Pero hindi ko rin maikakaila na matagal ko nang hindi nararamdaman yung ganitong pakiramdam sa kanya. Yung may nakikita kang lalaki at bigla kang magiging conscious sa sarili mo. Sa suot mo, sa itsura mo, sa bawat galaw mo. Isang gabi, habang papaalis ang asawa ko papasok sa trabaho. Napansin ko na parang wala ito sa mood. "Han, okay ka lang?" Tanong ko. "Oo, Han. Medyo stress lang. Mahaba na naman kasi yung duty mamaya." "Ganun ba, Han? Mag-iingat ka ha?" "Always." Sagot niya sabay halik sa noo ko. Ngumiti naman ako. Pero pagkalabas na ng pinto, biglang tumahimik ang paligid. Ako na naman ang mag-isa. Sanay naman na ako sa ganito, pero hindi ibig sabihin okay lang. Minsan habang nakahiga ako, hindi ako makatulog. Napapaisip ako sa buhay namin. Sa relasyon namin. Hanggang sa hindi ko namamalayan, naiisip ko na siya. Yung binatang karpintero. Yung magandang pangangatawan niya.
Yung itsura niya habang nagtatrabaho. Yung pawis na tumutulo sa leeg niya. Nang oras na yun, napapikit ako bigla. Lara, tama na yan. Bulong ko sa sarili ko nang hindi ko namalaya na napahaplos na pala ako sa katawan ko. At alam kong mali yun. Pero ang totoo, hindi ko mapigilan. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa matagal na akong uhaw o dahil may kulang talaga sa sarili ko. Minsan, sinusubukan kong i-distract ang sarili ko. Maglinis, manood ng TV o kaya mag-cellphone. Pero sa bawat gabi, bumabalik at bumabalik ang mga naiisip ko. Hindi ko man sabihin ng direkta pero ramdam ko. Uhaw ako sa isang haplos ng lalaki. At mas lalong lumala lahat ng isang umaga. Nasa labas ako noon at nagwawalis nang bigla siyang dumaan. Good morning, ma'am. Bati nung karpentero. Napatingin ako agad sa kanya. Good morning din sa'yo. At ngumiti siya. Marky nga pala, ma'am. Lara, sagot ko naman agad. Mag-isa ka lang po ngayon? Parang may kakaibang ibig sabihin ang tanong niya noon. Napaisip ako saglit. Night shift kasi ang asawa ko. Ganun ba? Sagot niya sabay tango. Maya-maya natahimik to. Tapos ngumiti siya ulit. Kung may ipapagawa kayo, sabihin niyo lang, ma'am, ha? Nang sabihin niya yon, napalunok ako bigla. Sige. Pero sa totoo lang, iba yung naramdaman ko sa simpleng usapan na yon. At nakakahiya mang aminin, nag-isip ako ng may mali siya. Umaasa ako sa isang bawal. Simula noon, mas naging madalas ang pag-uusap namin. Simple lang naman. Kumusta ka? Mga ganun. Pero sa bawat salita, sa bawat tinginan namin, tila may kahulugan yon para sa akin. At isang hapon nga, habang naglalaba ako at nagsasampay na ako, napansin niyang hirap ako sa pagsampay. Tulungan na kita, sabi niya. Naku, okay lang. Sagot ko pero hindi rin ako sigurado. Lumapit siya at kinuha ang ibang damit. Kaya naman wala na akong nagawa pa. Magkatabi kaming nagsampay at halos magkadikit din kami minsan. Ang init ngayon, ma'am, no? Sabi niya sabay lingon sa akin. Oo nga eh. Sagot ko naman, pilit na ginagawang normal ang tono kahit tila kabado ako na naroon siya sa tabi ko lang. Feeling ko kapag ganun kami palagi, baka ako pa ang magsimula ng lahat. At simula nun, parang araw-araw hinahanap ko na siya. Kapag hindi ko siya nakikita sa umaga, may kakaibang kulang sa pakiramdam ko. At kapag nakikita ko naman siya, parang bumabalik yung pagiging desperada ko na tumikim ng iba. Isang umaga, habang nagtitimpla ako ng kape sa maliit naming kusina, biglang may kumatok. Kinabahan ako bigla dahil wala ang asawa ko nun. Agad lumapit ako sa pinto. Sino yan? Si Marky, ma'am. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nun at agad binuksan ang pinto. Pagbungad niya, pawis na pawis siya at nakasanto lang ulit. Halatang kagagaling lang sa trabaho. Pasensya na, ma'am, baka pwedeng makisuyo ulit ng tubig. Oo naman, pasok ka. Maaga ka yata ngayon sabi ko. Oo, ma'am. Tapos na agad ng trabaho. Wala namang gagawin sa kabilang unit. Ganun ba? Saglit na katahimikan bago muling nagkausap. Mag-isa ka ulit, ma'am? Tanong niya. Oo. Night shift pa rin si Jonas. Parang ang lungkot pag walang kasama, no, ma'am? Ganun talaga. Nasanay na lang din ako. Tumango siya. Tapos tutumingin sa akin ng diretso. Hindi ka ba naboboard? Naboboard, syempre. Sagot ko. Hanggang sa nagkatinginan kami. Parang may gusto siyang sabihin. Kung gusto mo, pwede naman tayong magkwentuhan minsan. Sabi niya. Napakunotno ako. Pero hindi ko napigilang humiti. Ayos lang naman. Tila kinikilig kong sabi. Simula nun, mas naging madalas na ang pag-uusap namin. At mas lalo ko ring nararamdaman na gusto ko siyang kasama. Isang hapon noon, umaambon, nasa labas ako at pilit ipinapasok ang mga sinampay. Nagulat ako nung bigla siyang dumating. Tulungan na kita, Lara.
Sabi niya habang nagmamadali. Hindi na siya naghintay ng sagot. Kinuha niya agad ang ibang damit. Matapos nun, hinihingal kaming dalawa at nagkatinginan kami. Ngumiti ako sa kanya. Salamat ha. Walang anuman yun. Lara, bigla niyang sabi. Okay lang bang tanungin kita? Ano yun? Masaya ka ba sa asawa mo? Hindi ko alam kung sasagot ako ng mga oras na yon. Pero sa mga sandaling yon, parang gusto kong maging totoo. Masaya naman pero, sabi ko. Pero ano Lara? Napatingin ulit ako sa kanya. Pero minsan, parang may kulang. Okay, gets ko Lara. Ngumiti siya ng tipid sa akin noon at nagkatitigan kami. Hanggang sa ako ang unang umiwas. Pasok ka muna, baka mabasa ka. Sabi ko, pero iba ang takbo ng isip ko. Kumbaga, ako pa ang nagbalak ng mali. Pero alam ko, hindi na lang simpleng kapitbahay ang tingin ko sa kanya. Lalo na nang biglang yakapin ko siya mula sa likod. Nang madikit ako sa matipuno at amoy pawis niyang katawan, tila lalo akong nag-alab. Hindi ko alam kung tama pa to Marky. Sabi ko sabay bulong ko. Napangiti siya ng bahagya nang sabihin ko yon. Agad itong humarap sa akin. At napapikit ako nang halikan niya ako sa labi. Unti-unti, hinayaan ko ang halik niya na bumaba sa katawan ko. Hanggang sa namalayan ko na lang ang sarili ko na nasa kama, kasamang binatang karpentero ng walang kapaguran. Mabigay lang ang pangangailangan ko. Habang ako walang ginawa kundi maging alipin niya at ibukas ang mga binti para malaya niyang magawa ang gusto namin. Hindi ko na mabilang kung ilang araw kong pinapapasok si Marky, sa bahay tuwing wala ang asawa ko. At aaminin ko na hindi ako nag-aalala na hindi siya gumamit ng proteksyon habang nasa kama kami. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil halos mahimatay ako sa tuwing gagawa kami ng milagro. At aaminin ko rin, mahusay siya at may ipagmamalaki kumpara sa asawa ko. Alam kong mali lahat ng yon, pero kahit anong pilit ko, hindi ko na siya matanggal sa isip ko. Hindi ko siya maiwasan. Lalo na tuwing gabi, tuwing wala ang asawa ko. Isang gabi, paalis na si Jonah sa trabaho. Han, baka malita ko ng uwi mamaya ha. Sabi niya habang nagbibihis. Okay lang Han, sagot ko. Miss na nga kita eh. Pabulong ko pang sabi. Napatingin siya sa akin. Ha? Nandito lang naman ako ha. Hindi, yung katulad ng datihan. Ganun talaga Lara, trabaho to eh. Tumango na lang ako nang sabihin niya yon. Alam kong tama siya, pero hindi rin nawawala yung nararamdaman ko. Maya-maya lumapit siya. Hinalikan ako sa noo. Bawi ako sa day off ko, okay? Okay Han, sige. Paglabas niya ng pinto, bumalik na naman ang katahimikan. Ilang minuto lang, may narinig akong yabag sa labas. Sumilip ako sa bintana at nakita ko si Marky. Hanggang sa binuksan ko ang pinto at lumabas ako. Akala ko tulog ka na Lara. Hindi ako makatulog eh. Game ka ba ngayon? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Pero sa mga sandaling yon, parang gusto ko nang tumanggi. Hindi. Mahina akong sagot. Lumapit siya ng kaunti. Bakit Lara? Sawa ka na ba? Napahinga ako ng malalim. Hindi sa ganon. Hindi ko na lang siguro o hindi ko siguro maintindihan ang sarili ko ngayon. Alam kong mali to, pero hindi ko na mapigilan. Kaya natatakot ako. Kaya dapat tumigil na tayo. Sabi ko. Pero bakit parang ayaw mo Lara? Sabi niya sabay niyakap niya ako. Ilang segundo na tahimik kami pareho. Hanggang sa ako ang unang kumalas. Sigurado ka ba na ayaw mo na? Tanong niya. Oo, mabilis sa sagot ko. Pero imbis na lumayo ako, sinunggaban ko siya ng sabik na halik. Nang gabing yon, pinili kong sundin ang nararamdaman ko. Ang uhaw ko. Pero pinangako ko na yun na ang huling beses. Matapos may mangyari sa amin, nag-usap kami.
Anong nagawa natin, Marky? Bulong ko. Bakit, Lara? May asawa ko pero ginagawa pa rin natin to. Sabi ko na nanginginig ang boses. Nang oras na yon, wala siyang masagot kundi yumuko lang siya. Kinabukasan, umuwi ang mister ko. Pagod, tulad ng dati pero ngumiti siya sa akin. Good morning, Han. Ngumiti rin ako. Pero sa loob ko, may tinatago akong kasalanan. Kumusta ang gabi mo? Tanong niya. Okay lang, sagot ko. Maya-maya niyakap niya ako. At sa yakap na yon, lalo akong nasaktan. Kasi alam kong niloloko ko siya. At hanggang ngayon, hindi ko alam ang gagawin ko. Aamin ba ako? O ililihim na lang kahit alam kong mali? Kaya ngayon gusto kong itanong sa inyo, kung kayo ang nasa sitwasyon ko, anong gagawin ninyo? Pipiliin niyo bang aminin ang mga kasalanan kahit pa makasama sa inyong mag-asawa? O ililihim mo na lamang ang lahat para sa ikabubuti? Muli, ako po si Lara. Lubos na gumagalang at maraming salamat sa mga nakinig ng kwento ko. Paalam po sa inyo. At salamat po, Miss Callie.